Ka-Express, gilas, ginulat ang Malaysia. Lakas ni Ray Parks, di kinaya at di mapipigilan. Swerte ang mga Pinoy na pinuno ang buong arena na parang home court. Ang tagumpay na ito ay higit pa sa isang checkmark sa standings. Ito ay isang statement win, isang patunay na kahit may mga pagdududa at alanganin sa simula, kayang mag-adjust at mangingibabaw ng gilas sa loob mismo ng laro. Ang malinaw na leksyon mula sa laban, kapag naitama ang depensa at naging disiplinado ang execution, mabilis na nababago ng Pilipinas ang takbo ng kahit anong matchup sa rehiyon. Ang ginawa ng Pilipinas kontra Malaysia sa SEA Games 2025 sa Thailand, malinaw ang kwento sa first half, ginulat ng gilas ang Malaysia sa isang dominanting second quarter run at muling ipinakita kung bakit sila ang benchmark ng basketball sa Southeast Asia. Hindi naging perpekto ang simula sa unang quarter, may mga sandaling nag-alinlangan ang kampo ng Pilipinas, may mga mintis sa ilalim at bahagyang delay sa execution. Pero ang anumang pagdududa ay mabilis na nabura sa second quarter kung saan biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa loob ng 10 minuto, dinurog ng gilas ang Malaysia, isang run na sumira sa confidence ng kalaban at tuluyang naglatak sa separation bago ang halftime. Sa gitna ng take-over na ito ni Bobby Ray Parks Jr. na naging sentro ng opensa at emosyon ng gilas, sa bawat atake, malinaw ang kanyang control sa tempo, confident drives, timely outside shots at composed decision-making. Ang kanyang presensya ang nagbigay ng direksyon sa opensa at nagpasabog sa crowd. Hindi nakapagtataka kung bakit lumutang ang tanong ng marami, bakit wala si Ray Parks sa main gilas pool. Sa ipinakita niya sa first half, malinaw na siya ay difference maker sa international stage. At maliban sa opensa, kapansin-pansin din ang defensive adjustments ng gilas. Matapos ang masikip na unang quarter, mas naging agresibo ang rotations, mas mabilis ang closeouts at mas kontrolado ang paint. Kahit may ilang mintis sa layups, bumawi ang Pilipinas sa labas at nang pumasok ang outside shots, tuluyang bumukas ang laro, ang improved defense, ang nag-trigger ng transition opportunities at nagpalala sa second quarter collapse ng Malaysia. Isang positibong balita rin, ang maayos na galaw ni Poy Aram na mukhang komportable at gumagalaw ng maayos matapos ang kanyang knee issue. Ang kanyang presence sa loob ay nagdagdag ng physicality at rebounding stability, mahalagang aspeto sa mahabang torneo. Higit sa lahat, ramdam ang home court atmosphere kahit nasa Thailand, buhay na buhay ang Pinoy crowd. Sabay-sabay ang sigaw at palakpakan sa bawat run ng gilas. Mula sa koponan hanggang sa mga taga-suporta, malinaw ang mensahe, Laban Pilipinas. Ang energy ng crowd at sa ipinakitang execution ng koponan, parang nasa sariling teritoryo ang gilas. Sa mas malaking larawan, ang first half demolition ay maagang senyales ng potensyal ng Pilipinas sa torneo. Kung magpapatuloy ang ganitong defensive discipline, balanced scoring at composure, lumalakas ang posibilidad ng gilas na muling maglakad patungo sa gold medal ng SEA Games. Sa halftime pa lang, isang bagay ang malinaw, handa ang gilas na mangingibabaw muli sa rehiyon. Sa first half ng laro kontra Malaysia sa SEA Games 2025, malinaw ang istorya, maaring may alinlangan sa simula, pero sa sandaling pumasok ang second quarter, tuluyang gumuho ang depensa ng Malaysia sa harap ng organisado at agresibong gilas Pilipinas. Hindi naging dominante agad ang opener para sa gilas. Sa unang quarter, kapansin-pansin ang ilang misses sa loob at bahagyang pagkaantala sa execution, may mga sandaling, tila naghahanapan ng ritmo ang gilas at dito pumasok ang natural na pagdududa kung sapat ba ang cohesion ng koponan matapos ang lahat ng roster adjustments bago ang torneo. Pero mahalagang tandaan, hindi nagpanik ang gilas, sa halip na nanatiling kalmado ang opensa at mas lalong pinatibay ang depensa. Ang turning point ay dumating sa second quarter kung saan biglang nagbago ang intensity at precision ng Pilipinas. Mula sa dikit na laro, biglang sumabog ang gilas sa isang 26-4 run, isang stretch na tuluyang nagdikta ng takbo ng first half. Ang depensa ang naging mitsa sa lahat, mas mabilis ang rotations, mas agresibo ang closeouts, at mas kontrolado ang paint. Ang Malaysia ay napilitang kumuha ng mababang kalidad na tira, habang ang Pilipinas ay nakalikha ng puntos mula sa parehong half-court at transition. Sa gitna ng demolition na ito ay si Bobby Ray Parks Jr. na nagpakita ng kompletong control sa laro. Hindi lang siya basta scorer,
Siya ang naging engine ng opensa. Sa bawat pag-atake, makikita ang kanyang composure, tamang timing sa drives, kumpiyansa sa outside shots at matalinong reads laban sa depensa. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng direction sa gilas, dahilan upang lumitaw ang tanong ng marami, bakit wala si Ray Park sa main gilas pool? Batay sa first half performance pa lang, malinaw na siya ay pang-international level na leader sa court. At bukod sa opensa, kapansin-pansin din ang defensive adjustment ng Gilas matapos ang first quarter. Mas naging structured ang help defense, mas disiplinado ang switches at mas epektibo ang rebounding. Kahit may mga mintis sa layups, hindi ito naging problema dahil tuloy-tuloy namang pumasok ang outside shots na siyang tuluyang bumutas sa depensa ng Malaysia. Ang prinsipyong defense fuels offense ay malinaw na naipakita sa second quarter run. Isang positibong indikasyon din ang maayos na galaw ni Poy Aram na mukhang walang bakas ng kanyang knee injury. Ang kanyang mobility at physical presence sa loob ay nagbigay ng dagdag na security sa depensa at rebounding, isang mahalagang aspeto habang humahaba ang torneo. Sa kabuuan ng first half, hindi lang scoreboard ang nagsalita, ramdam ang energy ng Pilipinas sa loob ng arena. Mula sa bleachers hanggang sa mga fans, parang home court ng Pilipinas ang Thailand. Buhay na buhay ang crowd, sabay-sabay ang sigaw at malinaw ang mensahe, Pilipinas ang may control ng laro. At sa pagtatapos ng first half, isang bagay ang malinaw, ang Gilas ay hindi lang nanalo sa puntos, kundi nanalo sa intensity, execution at kumpiyansa. At kung ganito ang ipapakitang anyo ng Pilipinas, lumalakas ang paniniwala na ang gold medal sa SEA Games ay muling maaabot. Pinakamahalaga sa panalong ito, ang defensive transformation ng Gilas mula sa unang possession na medyo reactive at organized ang depensa ng Gilas. Mas maaga ang help rotations, mas kontrolado ang closeouts, at mas malinaw ang communication sa switches. At dahil dito, napilitan ang Malaysia sa mahirap na tira at naputol ang anumang momentum na maaari nila buuin. Ang ganitong klase ng depensa ang pundasyon ng championship teams, hindi umaasa sa opensa lang, kundi sa kakayahang pigilan ang kalaban kapag kailangan. Sa opensa naman, ang panalo ay nagpapakita ng depth at flexibility ng Gilas. Kahit hindi perpekto ang finishing sa loob, hindi nagpanik ang koponan, nananatili silang tapat sa ball movement, spacing at tamang shot selection. Nang magsimulang pumasok ang outside shots, tuluyang bumukas at laro, ang ganitong composure ay indikasyon ng isang koponang handa sa pressure moments, isang mahalagang katangian sa knockout stage ng SEA Games. At ang ganitong connection sa pagitan ng Gilas at mga fans ay competitive advantage na hindi nasusukat sa stats. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.